Gagawa tayo ng leche plan na gawa sa Pudgy Bar. O di ba kakaiba? At 5 sangkap lamang po ang kailangan: Pudgy Bar, creme densada, 2 pieces eggs, at gulaman powder, and itong sugar. Set aside muna natin guys, at eto, batihin muna natin tong 2 egg. Alam nyo ba guys na napanood ko lang to sa isang big content creator. Sabi niya guys, must try it. Masarap daw talaga to, kaya ito gagawin na natin para malaman natin kung masarap ba talaga. Ayan, set aside muna natin. And then, kukuha na tayo ng 3 pirasong Pudgy Bar lang ang ating kailangan. Vanilla flavor to guys ha. Ayan, sa isang malaking bowl, lagay na natin tong 3 Pudgy Bar. At napanood ko nga guys, 2.5 lang ang ginamit niya. Yung kalahati is kinain niya. Kaya ayan, kakainin ko din. Para pantay lang talaga. 2.5 lang ang kailangan. Yan, kainin natin ng half. At ayan na guys, durug-durugin lang natin. Ayokong gamitin ang aking kamay, kaya kutsara ang gagamitin natin. Ayokong mabash, sabihin mo dumi. At ayan na, ilagay na natin yung creme densada. Kahit anong brand, basta creme densada, at linlagyan ko lang ng kaunting asin para naman mag-balance yung lasa niya at hindi lang puro tamis. Yung sinet aside natin na egg is ilagay na natin. Yan, ilagay na at haluin lang ulit natin with fillings. Kailangan na halo talaga siya at wala siyang buo-buo. At ito na, kuha na tayo ng paglalagyan natin ng caramelized sugar. 3 kutsara lang ang kailangan natin guys. Ayan, buksan na ang apoy. Siyempre, kailangan buksan talaga para matutunaw. At ayan na guys, tunawin na natin siya. Saglit na saglit lang to. At after ilang minutes, ganito na siya guys. Tunaw na yung sugar. Patayin na natin guys, baka masunog pa. Set aside muna natin ulit yon. At pagkatapos magpakulo naman tayo ng 1.5 tasa ng tubig. Ayan. 1.5 lang ang ating kailangan. At pagkatapos nga nating lagyan, ayan na, lagyan na natin itong gulaman powder. Isa to sa ingredients. Kalahati nga lang pala yung ilalagay natin dahil kalahati lang yung nilagay nung napanood ko. Halu-haluin lang natin at ayan na nga, after ng ilang minutes, medyo kumukulo na siya at ilagay na nga natin tong ginawa nating mixture. Pero bago yan, pinatay ko muna yung apoy bago ko to inilagay. Ayan, dire-diretso lang sa paghalo at syempre simutin naman natin. Ayan, continuous lang natin yung paghalo. At tinikman ko nga yan kasi dinagdagan natin ng 1.5 tasa ng tubig. Medyo tumabang kaya, ayan, i-adjust na lang natin yung lasa. Dinagdagan ko lang siya ng konting sugar. At halu-haluin ulit natin, ayan. Continuous lang natin sa paghalo. Walang katapusang paghalo. At ayan na guys, kumulo na siya kaya itabi na natin at ilagay na natin dito sa ginawa nating caramelized sugar. Yan, ilagay na natin. At pagtapos nga nating mailagay, hinalo ko lang yung sa may bandang ibabaw niya. At pagtapos yan guys, pinahupa ko lang yung init niya at ito tinakpan na natin ng aluminum foil. Tsaka natin siya ilalagay sa refrigerator. 30 minutes to 1 hour, pwede na nga nitong kainin. Ayan, itabi muna natin sa ref. Ayan guys, after ilang hours, ito na siya. Magkakaalaman na kung masarap ba talaga to. In 4, 3, 2, 1. Ang gara naman. At natatawa nga ako guys kasi pagbaligtad, inasira talaga siya. Ano ba naman yan guys? Unang try ko nasira agad. At ayan guys, dinadahan-dahan ko pa siya kasi ayoko siyang masira. Ayan na, titikman na namin guys. Pakita mo muna. Ayan yung kinalabasan ng gawa ko. O, sige nga, tikman mo nga. No, 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 no. Ano lasa? Ang garang naman. Masarap? Parang hindi naman. Sinungaling. Sige guys.
At ayan guys, take 2, tinikman ko rin syempre. Masarap naman guys. Lasang leche plan. Ganun din. Masarap din naman siya. Lasang leche plan nga. Yan na. Tapos na.